Hello guys! Eto na naman tayo! So for today's video, i-share ko sa inyo ang aming family travel and experience sa pagpunta namin sa Kalinan, Davao City! Yehey! Actually, bumiyahe lang naman kami galing Turil, dumaan ng Tugbok para mag food trip sandali, dumaan ng Malagos, Philippine Eagle hanggang sa makaabot kami sa destinasyon namin. Alright! Actually, second part na ito ng family travel experience namin. Ito nga pala ang video ng first part ng biyahe trip namin. Baka naman pwede nyo panoorin ng video ko at pakiiwan na lang din ng reactions, comment, and share na lang din. Follow and subscribe na lang din para at least mamotivate po tayo sa paggawa ng mga videos para sa inyo. Yehey! Hindi ko na namalayan at iniwan na pala ako ng mga kasamaan ko. Kaya, hahanapin ko na muna sila sandali. Same as usual, sila pa rin ang mga kasama ko sa recent vlog ko. Si Joy, parents niya, kapatid, at ang pamangkin niyang si Daylan, yung nakawala ng cellphone sa school. Bakit nga pala kami pumunta dito? Well, pumunta lang naman kami dito para magtanim lang ng puyat na durian na nabili namin sa Tugbok. Imagine nyo, bumiyahe pa kami ng malayong malayo para magtanim lang. Well, nabili nga pala namin ang lupaing ito. Ito lang naman ang isa sa mga bunga ng mga pinaghirapan at mga pinag-ipunan namin ni Joy. Parang pang-retirement plan na lang din. Ika nga. Hehe. Mga pinag-ipunan namin ito galing sa mga sahod namin, sa mga extra-extrang business at sideline, at syempre sa pag-vlog. Wow, nyaks naman. Hehe. Matagal na kami nagplano na magpunta dito. Kaso, dahil na lang din sa conflict ng mga schedules at iba pang mga lakad, kaya parating na re-resched. Tingnan nyo naman no, mukhang mahababang oras yata ang kailangan namin ito sa paglinis ng paligid. Full force na kaming pumunta dito, kahit 6 lang ang bilang. Hehe. May mga puno ng kakao at mga coconut na nga pala dito, nakasali na din sa lote. Ito na nga pala yung mga nabili namin ng mga planting material sa Tugbok at dahan-dahan ko na tong bibit-bitin kung saan na ngayon sila Joy para na din makapagsimula na kami sa pagtatrabaho namin. Wow! Nagsunog na din kami ng mga tuyong dahon at mga kahoy na nandun. At least, pambugaw na lang din sa mga insekto na nasa paligid. Nagsimula na din si Joy sa paglilinis at pamumutol ng mga nagtataas ang mga damo. Di ko na siya inistorbo, baka mapag-initan pa tayo. Hehe, wala nga pala kaming dalang bara, kaya nakihiram na lang muna kami sa kapitbahay namin doon. Buti naman nagpahiram. Hehe, yung papa nga pala ni Joy ang nagbubukal ng lupa para itanim yung mga durian. Habang ang role naman ng bida nyo ay mag-video lang, maglagay ng mga kahoy at itutusok sa gilid ng mga tinaniman. Mahirap na trabaho no? Eto na kami guys oh. Imagine nyo, mga 11 AM na nga pala kami nakarating dito. Medyo tinanghalian dahil na din sa mga dinaanan namin bago kami nakarating dito. Isa na doon ang pagkain namin, pagbili ng mga planting materials, pati na din ang mga pala at itak na nabili namin sa Kalinan. Ang galing ng biyanan ko guys oh, nakagawa na kaagad siya ng butas para itanim na ang isang planting materials ng durian. Kumuha na siya ng isa at dahan-dahan na niyang tinanggal ang black na cellophane sa ilalim nito. Pagkatapos, nilagay na niya ang durian. Maya-maya ay dahan-dahan na niyang nilagyan ng mga lupa ang tinaniman. By this time, kumuha na ako ng kahoy para ipangtusok sa gilid ng bagong tanim na durian. Weh, medyo madami-dami pa pala ang tatanim namin ngayon, kaya focus na muna kami sandali. Weh, at ayan, nakatapos na din kami sa isa. Medyo makulimlim na ang panahon ngayon. Maganda siyang itrabaho dahil wala ang sinag ng araw. Nakakapagod at nakakapawis ang gagawin namin ngayon, pero okay lang, at least di siya mainit. Kaso, akala lang pala namin yon. Di namin namalayan na kumakapal na pala ang mga ulap at nagbabadya na ito na umulan. Hindi pa kami nangangalahati sa trabaho namin ha. Hahay, dahil na din sa ingay ng mga kulog ng mga ulap ay bigla na kaming napatigil sa mga trabaho namin. Nilabas ko na ang sasakyan agad papunta sa kalsada para at least hindi kami maabutan ng mga putik at dula sa daan. Dahan-dahan na din nagligpit ang mga kasama ko sa dala naming mga gamit. Hahay, ang malas naman. Madami-dami pa kaming mga durian ang hindi pa naitanim. Well, sa susunod na balik na lang siguro namin. O di kaya, doon na lang sa bukid nila Joy at ng parents niya. Nagmamadali na kami sa paglabas dito, papunta sa sasakyan. Parang malapit na kasi ang ulan sa amin at para mabuksan na din ang sasakyan. Hahay, mahaba-haba din ang lalakarin namin dito, papunta doon sa kalsada. Siguro, nasa mga 100 meters lang din, more or less. Mukhang mapapaaga yata ang biyahe namin at pagpunta sa isa pa naming destinasyon ngayon, ang Philippine Eagle! Yehey! Pero depende na lang sa kakalabasan ng lakad namin. Nag-double check na kami sa mga dala namin habang naglalakad. Baka kasi may mga naiwan pa pala kami o kahit man lang mga sinabit-sabit namin sa mga puno. Mahirap na makabalik pa, lalo na ang mabasa sa ulan. Tamang-tama, pagkaabot namin ng kanto ay biglang bumuhos agad ang ulan. In fairness, from small to big ang patak niya.
Maya-maya pa ay dahan-dahan na kami nagbiyahe paalis sa lugar. Grabe, ang lakas talaga ng ulan. Napatanong tuloy kami. Matutuloy pa kaya kami sa next namin na lakad? Well, better if we try. Hanggang sa makarating na nga kami sa next destination namin. At sad to say, hindi na din kami matutuloy. Matindi din ang ulan doon. Grabe ang putik at baka hindi na din namin makikita ang eagle dahil sa ulan. Well, maybe next time na lang din. Wala na din kaming ibang mapupuntahan dahil sa ulan. Kaya, nag-decide na lang kami na umuwi na lang sa Turil. Hi! So paano? Hanggang dito na lang ulit tayo guys. See you ulit sa mga next videos ko. And enjoy!